Hinihikayat ko kayong lahat na nanonood at nakikinig. Kapag sinusubukan mong alamin ang nangyayari, anumang sabihin ng gobyerno ng US ukol sa digmaang ito, ipagpalagay mong kasinungalingan ito. Ang Iran ay may 1 milyong sundalo. Ayon sa karaniwang kaalaman sa militar, kung atake ka sa isang puwersang nagtatanggol, kailangan mo magkaroon ng 3 hanggang 4 na beses na kalamangan sa bilang ng tao. Wala tayong sapat na lakas militar para pilitin ang pagbabago ng rehimen. Mga kaibigan, ikinararangal naming muling makasama sa studio si Ginoong Larry Johnson, dating CIA analyst na may malawak na kaalaman sa digmaan, CIA at sa operasyon ng gobyerno ng US. At Larry, gusto kitang muling i-welcome dito sa studio. Huy, alam mo, sobrang nagpapasalamat ako sa imbitasyon at natutuwa ako na naisip mong sulit akong ibalik dito. Oh, Larry, marami kaming natanggap na positibong feedback mula sa komunidad. Sabi ng marami, yun daw ang pinakamahusay na panayam tungkol sa Iran. Habang pinapanood natin ang mga pangyayari, naisip ko na kailangan ka naming ibalik sa studio dahil marami ng bago at araw-araw may mga developments. Larry, gusto kong marinig ang opinion mo ngayong papasok na ang weekend at lumalala ang digmaan. Ano ang unang naiisip mo ngayon na papalapit ang 2 linggo ng bagong digmaan sa gitnang silangan? Oo, kaya nasa 3 linggo na tayo ng digmaan na ito based sa oras sa Tehran. 12:30 na ng madaling araw ngayon. Nagsimula na ang 3 linggo ng digmaan sa Iran. Hinihikayat ko kayong lahat na nakikinig at nanonood nito. Kapag sinusubukan ninyong alamin ang nangyayari, anumang sinasabi ng gobyerno ng US tungkol sa digmaan na ito, isipin ninyong ito ay kasinungalingan. Hayaan ninyong magbigay ako ng isang halimbawa. Ngayon, inanunsyo ng isang KC-135, isang fuel tanker na ginagamit para mag-refuel ng mga combat aircraft tulad ng F-35 ay bumagsak. Huwag na magdanong. Basta bumagsak ito, hindi pinabagsak. Bumagsak ito. Sige, pakinggan mo. Karamihan ng Amerikano na lampas 15 taong gulang ay alam na pwedeng gumagsak ang eroplano sa paglipad paalis dahil sa mga dahilan tulad ng sunog sa makina o sobrang bigat. Kaya ito bumabagsak sa paglipad paalis. Maari rin itong bumagsak paglapag dahil sa sira sa makina ng eroplano, gaya ng hindi bumababa ang nose gear, at iba pa. Pero kadalasan, hindi naman basta lumilipad lang ang eroplano sa himpapawid tapos bigla na lang babagsak. Bigla na lang silang bumabagsak pababa sa lupa. Ang hindi sinasabi sa inyo ng kagawaran ng digmaan ay pinabagsak ang eroplanong yon. At may isa pang KC-135 na sumusunod sa likod na nakakita ng surface-to-air missile na tumama sa eroplano. Nakita nilang pinaputok ito at ang eroplanong kasunod ay nakaiwas agad para hindi rin ito mapabagsak. Kaya yung eroplanong iyon ay napabagsak ng sistemang depensa sa himpapawid. Well, ayaw ng Pentagon na sabihin yon o alam mo na, ayaw nilang, Diyos ko. Kailangan pa naming aminin na hindi pa nila tuluyang napipigil lahat ng sistema ng depensa sa himpapawid at may mga kahinaan pa rin dyan. At higit pa ron, para lalong lumala, umahabot na ngayon sa 14 ang kabuuang bilang ng mga namatay dahil sa labanan. Kung aksidente lang talaga, hindi sila ituturing na namatay sa labanan. Malagim lang na aksidente daw, pero hindi naman totoo. Nagsisinungaling sila tungkol doon. Nagsisinungaling sila tungkol sa bilang ng nasawi. Nakita natin isang linggo na ang nakalipas, Miyerkules, na ang Landstuhl Regional Medical Center sa Germany na nasa hilagang kanluran ng Stuttgart ay naglabas ng babala. Naglabas sila ng memo na nagsabing sa mga buntis na inaasahang manganak doon. Huwag na silang umasa dahil sarado na ang ospital para sa obstetric services. Kaya ang mga obstetrician ay hindi na nagtatrabaho doon dahil ayon sa kanila, kailangan nilang mag-focus sa pangunahing misyon ng ospital. Ha? Ano ba talagang misyon nito? Hindi sinabi sa memo, pero ito, ang Combat Casualty Collection Center na dinadala ang mga sugatan sa labanan. Pagkatapos ng lunas sa field hospital, ililipad sila sa Landstuhl para sa dagdag na gamutan at para ma-stabilize. At pagkatapos nilang ma-stabilize, ililipad naman sila mula Landstuhl papuntang Andrews Air Force Base sa Maryland, kung saan dadalhin sila sa Walter Reed Medical Center sa Bethesda, Maryland, malapit lang sa Wisconsin Avenue. Ganon ang nangyari noong 1 linggo. At sa katunayan, ang kalapit na base militar
Kaiserslautern ay naglabas. Naglabas sila ng paunawa sa Stars and Stripes. Isang pahayag ang militar ang nananawagan. Kailangan namin ng blood donors. Pakiusap, pumunta at mag-donate ng dugo. Kailangan ko ng mga blood donor. Kasi marami silang mga sugatang nanggagaling sa Middle East mula sa Persian Gulf. Bukod pa ron, nagkaroon na kayo ng 7 medevac flight mula nung nakaraang linggo. Kaya halos bawat 2 araw, may medevac flight kayo. Kaya hindi naman sobrang dami ng mga sugatan araw-araw. Pero malaki pa rin ito dahil lumabot na kayo sa 7 flight. At sigurado akong nagkakaroon sila ng flight kahit para lang sa 1 o 2 tao. Tama, tama. Ibig ko sabihin, Larry, kaya ka namin inimbitahan dito sa channel dahil sa tingin ko ngayon, alam mo, kapag may digmaan, laging may tinatawag tayong fog of war, 'di ba? Hindi mo talaga alam ang eksaktong nangyayari. May mga aktwal na pangyayari sa lugar, may ulat ang media sa inyo, at may mga insider at geopolitics expert tulad mo na kayang mag-ulat ng impormasyon. Naiintindihan ko yon. At gusto ko lang ipakita ito. Ito, ilalabas natin ang slide na ito dahil lumabas talaga ito sa CNN ngayon na ang administrasyon ni Trump ay hindi inasahan ang epekto ng digmaan ng Iran sa Strait of Hormuz. Ito ang pinakamalaking balita na lumalabas ngayon habang nire-record natin ito. At Larry, gusto kong marinig ang opinion mo tungkol dito dahil ngayon, iniulat na ng media na hindi inasahan ng administrasyon ni Trump na maggagawa talaga ng Iran na isara ang Strait of Hormuz. Malaking balita ito dahil kitang-kita ang sobrang pabago-bagong presyo ng langis nitong nakaraang linggo. Pataas, baba. At si Scott Bessent ng US Treasury ay inalis na ang mga parusa sa lahat ng langis ng Russia na medyo interesante dahil alam mo, malaking hakbang ito mula sa gobyerno ng US na alisin ang parusa sa langis ng Russia. Ibig sabihin nito, mababa na ang strategic oil reserves natin at malaking panalo ito para kay Putin. Sumasang-ayon ka ba? Sigurado bang Russia at Putin ang pinaka-nakikinabang sa digmaan na yon? Oo, syempre. Malaki ang kinikita ni Putin. Kaya tandaan natin na bago nagsimula ang digmaan, nagbebenta ang Russia ng langis sa humigit kumulang $59 kada bariles. Ngayon, umabot na ito ng halos $70 hanggang $100 kada bariles. Pinatayang kumikita si Putin ng mahigit 150 milyon. Tumatanggap din ng Russia ng mahigit 150 milyon dolyar kada araw. Mabilis tataas ang halaga niyan. Sa loob ng 10 araw, aabot sila ng $1 bilyong. Tapos, 2 bilyon sa 20 araw o 1 buwan. Kumikita sila ng $3 bilyong bawat buwan. Hindi na masama yon. Pero mahalagang maintindihan kung anong nangyari nang isinara ng Iranian Revolutionary Guard ang Strait of Hormuz. At ginawa nila yon sa unang araw, sa mismong araw na inatake sila gamit ang tinatawag na digmaan ng pananakop. Parehong krimen, ito ay isang krimen. Yan ang dahilan kaya nilitis ang mga Nazi sa Nuremberg dahil sa pagsimula ng digmaan ng pananakop. Isinara ng Iran ang kipot. Sa pagsasara ng kipot, hindi lang langis, kundi 3 pangunahing kalakal din ang apektado. Maliban sa langis, pangunahing galing Qatar ang likidong natural gas. Iyon ay 25% ng pandaigdigang supply ang Estados Unidos, ang pangunahing tagapagtustos kasunod ang Russia. Sa palagay ko, pangatlo ang Qatar. At bukod pa dyan, urea at iniisip mo, well, nitrogen, yun ay kumakatawan sa pataba. Ang Persian Gulf ay bumubuo sa 35% ng pataba sa pandaigdigang merkado. Kaya ngayon, 14 na araw ng sarado ang Persian Gulf. Hindi nakakalabas ang mga produkto. Dahil dito, oo, kitang-kitang mabilis at malakas na pagtaas ng presyo ng langis. Ang Brent ay lampas na sa $100 ngayon. Sinusubukan ni Trump na pababain ito sa salita. Sabi niya, matatapos na ang digmaan pero hindi pa. Naniwala pa rin sa kanya ang mga tao. Kaya akala nila agad matatapos at babalik sa normal. Pero hindi pa tayo babalik sa normal ng matagal. Maaaring umabot ito ng 6 na buwan. Baka mas maikli pa. Pero nakadepende lahat ito kung gaano katagal bago matanggap ng Estados Unidos at Israel na kailangan nilang makipagkasundo sa Iran. Isang kasunduan na sa ngayon ay hindi nila matanggap pero ipipilit ito ng Iran. At wala nang ibang pagpipilian ng kanluran.
Wala tayong opsyong militar para buksan ang Strait of Hormuz. Kahit ano pang sabihin ni Pete Hegseth. Wala ni isa na magiging katanggap-tanggap sa politika. Wala ni isa na magagawa nang hindi magdaranas ng matinding pinsala. May mga usap-usapan ngayon na magpapadala raw sila ng grupo ng mga marino para maglanding sa isa sa maliliit na isla na nandoon sa Persian Gulf. Wala bang nakapansin sa nangyayari sa mga unit na may 2,500 katao sa Ukraine? Hindi mo sila makikitang magkakasama. Makikita mo silang magkakahiwalay. Bakit? Dahil sa mga FPV drone na hinahanap sila at pinapatay. Kaya kung ganoon katanga ang Estados Unidos para magpadala ng mga tropang Amerikano sa isa sa mga isla ngayon, malilipol sila ng mga drone mula Iran. Hindi pa kasama ang mga misil at artilyerya. Maabot din nila ang mga lokasyong iyon. Ito si Trump. Si Robert Barnes ay kakapanayam lang ni Danny Davis. May koneksyon siya sa mga matataas na opisyal sa administrasyon ni Trump. Iniisip nila na nababaliw na si Trump, na literal na hindi na siya nasa tamang pag-iisip. At kaya meron tayong sitwasyon na dapat gamitin ang ika-25 amendment. Pero sa ngayon, dahil sa pressure mula sa mga Zionista, nananatili pa rin siya doon. At ilalagay pa niya ang bansa natin sa mas malalim na gulo ng digmaan na magdudulot ng matinding pinsala sa atin. Hinuhulaan ko sa puntong ito na dahil sa inflationary spiral na magsisimula na. Nagsimula na ito pero lalo pa itong lalala. Tumaas na $1 at 40 sentimo ang presyo ng diesel sa nakalipas na 10 araw. Gasolina, hindi ko alam kung saan ka nakatira, pero dito sa akin sa Bradenton, Florida. Ang gasolina, tingnan natin, noong linggo, tumaas ito ng 50 sentimo. Pagsapit ng Miyerkules, nadagdagan pa ng 15 sentimo, kaya umabot na sa 65 sentimo kada galon ang itinaas. Kahapon, tumaas pa ng 5 sentimo, kaya 70 sentimo nang itinaas. Sa loob ng 5 araw, malaki na ang tinaas nito. Ang talagang nakakabahala ay epekto ng pagtaas ng presyo ng diesel. Ibig kong sabihin, naapektuhan nito ang mga grocery mo? Lahat ng dinadala sa mga grocery store, sa mga kainan, sa Target, sa Walmart, sa BJ's, Price Club, lahat. Tataas talaga ang mga presyo. Mas mataas ang gastos nila sa gasolina para lang maihatid ang mga produkto sa mga lugar na yon. Habang nagsisimula ang inflationary spiral sa Estados Unidos at dumarami ang nawawalan ng trabaho, hindi naman bumababa ang bilang ng mga nawawalan ng trabaho. Kaya nahaharap tayo sa bangungot na senaryo ng stagflation kung saan ang ekonomiya ay nasa recession at may inflationary spiral na hindi mo mapigilan. Nandito ako sa Las Vegas, Nevada, Larry, at nakita namin ang malaking pagtaas. Nagmamaneho ako papunta sa trabaho kanina at napansin kong nasa $4 at 40 sentimo kada galon ang gasolina dito sa amin habang dumadaan ako sa lokal na gasolinahan na talagang malaki ang epekto. Naniniwala akong nasa $3 at 65 sentimo lang ito. Siguro 1 linggo na ang lumipas. Malaki talaga ang itinaas. Gusto ko ring ipaalam na 65% ng mga Amerikano ay nabubuhay mula sahod hanggang sahod. Malaki talaga ang epekto nito sa marami. Maaring hindi ito mukhang malaking bagay, pero kapag nagmamaneho ka ng malaking truck at kailangan mong gaya ng sinabi mo, lahat ng lohistika ng ating mga grocery store at restaurant, wala talagang ibang paraan kundi ipasa ang mga gastusin na ito. Tataas talaga ang inflasyon. Nakita natin sa tingin ko yung ulat tungkol sa trabaho na lumabas ilang araw lang ang nakalipas. 92,000 trabaho ang nawala sa Estados Unidos. Ang paglago ng ekonomiya na kakalabas lang ay nasa 0.07. Kaya nakikita natin na halos pababa na ang Estados Unidos pagdating sa ekonomiya. Larry, may malaking tanong ako. Lumagpas na ba ang Estados Unidos sa puntong hindi na ito makakabalik? Nagpasimula ba tayo ng bagong digmaan na wala na tayong takas? Well, may labasan naman. Ang exit Trump ay ang pagsunod sa mga hinihingi ng Iran. Simple lang ang hinihingi ng Iran. Una, alisin at tapusin ang lahat ng oil sanctions laban sa amin. Pangalawa, magbayad ng danyos para sa lahat ng mga bagay na inyong winasak. Hindi namin kayang presyuhan ang buhay ng mahigit 1,000 hanggang 2,000 tao na pinatay ninyo.
Pero pwede ninyong subukang ayusin ang ilang infrastrukturang winasak ninyo. At pangatlo, umalis na kayo sa Persian Gulf. Hindi na kayo pwedeng manatili dito para bantaan at magsagawa ng operasyong militar. Hindi pa talaga natin lubos na nauunawaan ang lawak ng pinsalang natatamo ng Saudi Arabia, Kuwait, Qatar, pati na rin ng United Arab Emirates. Ang United Arab Emirates at Qatar, lalo na ang higit na maapektuhan dahil ang Dubai at Doha ay naging dalawang sentro. Para sa tawagin na nating jet set, ang mga milyonaryo sa buong mundo na doon nanimirahan dahil walang buwis pare. Maganda din daw ang panahon doon. Kapag sobrang init, pwede kang pumasok sa loob para mag-enjoy sa aircon. Hindi nila alam kung gaano kahina ang mga lipunang yon. Para silang nakabitin sa manipis na sinulid. Dahil sarado na ang gulpo, naputol na rin ang supply ng pagkain. Una, mahihirapan silang kumuha ng sariwang pagkain doon. Umaasa sila sa desalinisasyon ng tubig. Ang Iran inisip ng kanluran na magandang ideya, inatake ng US o Israel ang planta ng desalinisasyon ng Iran. Pero hindi gumanti ang Iran. Noon, kapag tinamaan mo ang kanilang oil depot, tatamaan din nila ang oil depot mo. Parang gantian lang. Hindi nila ginawa yon. At naniniwala ako na ang dahilan kung bakit hindi nila ginawa ay dahil alam nilang kapag sinira nila ang mga planta ng desalinisasyon, milyon-milyong tao ang posibleng mamatay sa uhaw. Wala na silang pagkukunan ng tubig. Magdudulot ito ng totoong krisis sa mga tao. Kaya ngayon, iniiwasan pa rin yon ng Iran. Tapos na ang kakayahan ng US na magpatuloy ng operasyong militar sa reyon. Kailangan nila itong gawin sa ibang lugar. Kaya patuloy nilang binobomba ng todo ang Iran. Mapapansin mo, isa sa mga nakakaintrigang bagay ay ginagamit na nila ngayon ang B-2 bombers para maghulob ng mga bomba imbes na gamitin ang mga F-35. Isa sa mga dahilan nito ay nawala na sila ng ilang tanker bukod sa ang kamakailan lang na pinabagsak. in Ukraine. Sa Iraq. Nawalan sila ng hindi bababa sa 5 pang iba sa Prince Sultan Air Base. Kaya, nawalan sila ng malaking bilang ng mga tanker na kailangan para mag-refuel ng mga eroplano papunta't pabalik sa hangganan ng Iran. Idadagdag ko lang ito, isang graph mula sa New York Times na nagpapakita ng mga uri ng barkong tinamaan bawat araw. Sa simula pa lang ng sigalot, tinarget ng Iran ang mga tanker, tapos lumipat sila sa bulk carrier at container ship. Napansin mo nitong mga nakaraang araw, talagang malaki ang pagtaas sa bilang ng mga bulk carrier, container ship at gaya na nabanggit mo mga tanker. Kaya kung titinan mo ang graph na ito ng mga uri ng barkong matagumpay nilang tinamaan, masasabi kong kahanga-hanga talaga na nagagawa nila ito. Gusto kong marinig pa ang pananaw mo sa militar dahil alam kong ito ang espesyalisasyon mo bilang CIA analyst. Gusto kong pag-usapan mo pa ang tungkol sa mga armas na ginagamit ngayon. Ano ang natitira sa Iran, ginagawa nila, at paano nilalabanan ng US at Israel ang mga ito. Nasa posisyon ba tayo na ang US at Israel nauubusan na ba tayo ng bala? Nauubusan na ba tayo ng mga pampasabog para talagang ipagpatuloy ang labang ito? Ganito, paghiwalayin muna natin ang opensiba at depensiba. Sa panig ng depensa, meron tayong Patriot missile at sa totoo lang, naubos na natin ang mga yon. Wala na tayo. Sa tingin ko, wala na tayong natitirang PAC-3 missiles. Alam ko, based sa pagkakaintindi ko, isa sa mga base natin, hindi ko na lang sasabihin kung alin, ay naubos na ang kanilang air defense load. At linawin natin na kahit na marami nagsasabing epektibo ang Patriot at ang THAAD o Terminal High Altitude Area Defense Missile, sa totoo lang ay hindi sila naging ganoon kaepektibo. Hinuwenta ko ito pabalik at tiningnan ko ang taunang bilang ng produksyon. Kaya kung babalikan natin ang unang taon ng Setyembre, 2015 ang Estados Unidos ay gumawa at hanggang Disyembre 31, 2025 ang Estados Unidos ay gumawa ng kabuuang bilang. At ito ang pinakamataas na pagtataya. Maaring mas mababa pa ito, pero hindi bababa sa 4,620. Mga misil,
factory ng mga misil. Kapag kinalkula mo na nagpapaputok ka ng 2 misil sa bawat paparating na target, ibig sabihin, kaya nilang harapin ang 2,000, 300 at 10 misil. Kaya nagkakasundo tayo sa kalkulasyon. Nagpadala sila ng ilang Patriot sa Ukraine at sinasabing ang mga Patriot ay nagpapabagsak ng mga misil ng Russia. Ang Russia ay nagpaputok ng mahigit 12,000 ballistic missiles at cruise missiles. Kung napabagsak ng mga Patriot lahat ng kaya nilang pabagsakin, ibig sabihin may mga 10,000 misil pa rin ang nakalusot doon. Kaya pinapakain tayo ng, alam mo na, tawagin na lang nating dumi ng baka. Mga kasinungalingan tungkol sa kung gaano kaepektibo ang mga sistemang ito. Ganon din sa THAAD. Ang THAAD, gumagawa sila ng mga 79, 80 niyan kada taon na nagkakahalaga ng 12 hanggang 13 milyong dolyar bawat isa. Kailangan mo pa rin magpaputok ng 2 sa papalapit na target. Kung gagawa ka ng 80, 40 lang ang kaya mong harapin. Sa ngayon, alam mo, buhang mahigit 1,000 na mga misil ang pinakawala ng Iran. Ginamit ang mga Patriot para sulubungin ang 1,000 misil na yon. Mas marami pa yan sa kalahati ng kabuuang kapasidad na nagawa mula 2015. Kita mo, di makatuwiran. Kaya yung air defense, yung tinatawag na air defense systems, sayang lang sa pera. Tama, milyon-milyon ang gastos nila para lang pabagsakin ang mga drone na nagkakahalaga ng 50 hanggang 50,000 dolyar. Nakakabaliw talaga. JDAMs, kulang tayo niyan sa pagkakaintindi ko. At ang JDAM ay isang glide bomb. May maximum na distansya ito ng mga 40 hanggang 50 milya. Kaya ng eroplano na pakawalan nito at tamaan ng target mula 40 hanggang 50 milya ang layo. Meron naman tayong sapat. Meron tayong medyo marami ring JASM na isa pang air launch missile. May abot talaga yon ng mga 500 milya. Hindi nauubos ang mga yon. Tomahawks, oo. Nauubusan tayo ng Tomahawks. 80 siyam na po lang nagagawa natin taon-taon. Grabe, sa tingin ko, mahigit 200 o 300 na ang nailunsad nila sa nakaraang 14 na araw. Kaya may ilan inventaryo na nauubos na. At alam mo, ang lumalabas dito ay malaking bahagi ng budget ng depensa ng US ay nagastos sa mga walang kwentang bagay. Mga sistema ng armas na, alam mo, hindi naman talaga nakakatulong sa labanan. Tama. At ang malalalaman natin, sana at ipinagdarasal kong hindi natin ito matuklasan. Kung itutuli natin ang paglapag ng mga Marines sa isa sa mga isla doon sa kipot ng Hormuz, malalaman nila na hindi nila kayang dumepensa laban sa mga pag-atake ng drone. Mawawala sila o halos malipol. Alam mo na may halos 80 hanggang 70% na mga kaswelti. Matutunan nating tapos na ang panahon ng pagtitipon at pagpapanatili ng maraming puwersa. Hindi na, tapos na ang mga panahong yon. Isa ito sa mga natutunang aral mula sa digmaan sa Ukraina nitong 4.5 taon. At iyan ang isa sa mga dahilan kung bakit mabagal ang pag-usad ng digmaan ayon sa ilan. Dahil pinapalit ng mga Ruso ang kanilang mga kaswalti. Pinaghiwa-hiwalay nila ang puwersa at iniiwasan ang bikailangang panganib. Hindi sila nagtatamo ng mga kaswalti na sinasabi ng kanluran, pero tiyak na may kaswalti ang mga Ukranyano. At muli, nagkamali ang mga Ukranyano sa pagtatangkang magsama-sama at bumuo ng malaking puwersa kapag sila ay umaatake at isa-isa silang natatamaan. Tama. Oh, Larry, may datos akong ipapakita para maintindihan ng mga manonood kung paano gumagana ang matematikang ito. Nakakabahala para sa maraming Amerikano ang matematikang militar, lalo na't umaabot ng halos 4 na milyong dolyar ang bawat Patriot Intercept missile. Ang Estados Unidos ay gumawa ng halos 600 nito noong 2025. Ayon sa ilang pangtataya, mahigit 1,000 na ang nagamit sa wala pang 2 linggo ng digmaan. Gaya ng sabi mo, parang hindi natutugma ang matematika gaya ng nabanggit namin. Hindi ito natutugma. Salamat sa paliwanag tungkol sa mga sistema ng depensa at mga misil natin. Nakausap ko rin si Colonel Douglas McGregor noong unang bahagi ng linggong ito. Isa sa kanyang sinabi ay kailangan lang ng Iran na yon ay makaligtas. Tama ba? At ang malaking bahagi dito ay talaga namang malinaw ang Estados Unidos at Israel.
Mas mahirap para sa kanila gawin ang gusto nila kaysa sa Iran. Kailangan lang nilang makaligtas. At sa tingin ko, ang issue dito, kung babalik tayo kay Pangulong Trump, naniniwala ako, tulad ng sinabi mo, maraming tao ang talagang nag-aalala sa mga sinasabi niya, ang mga layunin niyang binabanggit. Nakita natin sa simula pa lang ng kampanya, layunin talaga ang pagpapalit ng pamahalaan. Yun talaga ang binanggit na layunin. Pero agad-agad, binago yon. Sige, hindi na tayo para sa pagpapalit ng pamahalaan. Tila talagang sa tingin ko si Trump ay wala talagang malinaw na ideya kung ano ang gusto niya makamit. Kaya ang susunod kong tanong sa iyo ay, ano ang layunin ng Estados Unidos sa puntong ito habang pumapasok tayo sa ikatlong digmaan? Saan tayo patungo mula rito? Ikaw mula sa pananaw ng Estados Unidos. Ano ba talaga ang sinusubukan nilang makamit? Sa totoo lang, ang gusto natin, hindi natin makukuha. Gusto talaga natin ang pagpapalit ng pamahalaan para magkaroon tayo ng taong namumuno sa Iran na susunod sa atin at papayagan tayong ganap na pagsamantalahan ang mga reserba ng langis at gas na meron ng Iran. Pero hindi natin makukuha yon. At hindi natin magagawa. Wala tayong sapat na lakas militar para pilitin ang pagpapalit ng pamahalaan. Hindi mo magagawa yan gamit lang ang puwersang panghimpapawid. Napakalimitado ng puwersang panghimpapawid. Hindi rin magagawa yan sa dagat dahil takot ang Navy lumapit sa baybay ng Iran na baka mapalubog sila. Kaya ang natitira na lang ay puwersa sa lupa. May 1 milyong sundalo ang Iran. 1 milyon na binubuo ng milisya, ng Baji, ng regular na hukbo at ng Iranian Revolutionary Guard, ang IRGC. Meron silang 1 milyong tao. Sa karaniwang kaalaman sa militar, kung atake ka sa isang puwersang nagtatanggol, kailangan mo ng 3 hanggang 4 na beses na kalamangan sa bilang ng tao. Ibig sabihin, kailangan natin ng 3 hanggang 4 na milyon. May 472,000 sundalo ang ating army sa buong mundo. Meron tayong sa tingin ko 110,000 Marines. So sige, ilan na lahat yon? Alam mo, 570,000, halos 600,000. Ayos. Kailangan pa natin makahanap ng 2,400,000 tao. Gaano katagal kaya yon? Pagkatapos, paano sila makakapasok sa Iran? Paano natin to gagawin? Napag-usapan na natin to. Saan mo iipon ang puwersa? Hindi mo talaga pwedeng tipunin ang malaking puwersa. 23 taon nang nakalipas, nagawa natin yon. Nung sinalakay natin ang Iraq noong 2003 pinagsama natin, lahat ng puwersa natin sa Saudi Arabia at Kuwait. Nag-aalala sila na baka may dumating na Scud missile, pero may isang Scud na tumama, nagdulot ng pinsala at may napatay na tao. Sa kabuuan, tropa lang sila na gumagawa ng gawain, nag-iensayo at nagja-jogging. Hindi na nila magawa yun ngayon dahil hinahanap na sila ng drone at tumpak na ang mga missile kaya madali silang tamaan. Kaya kailangan mo silang ilipat at ipuwesto sa lugar tulad ng Turkey kung makikipagtulungan ito. Pag dati ng D-Day, paano mo sila dadalhin mula Turkey sa Point A? Ibig kong sabihin, ang paglipat ng ganong kalaking puwersa ay isang napakalaking hamon sa lohistika. Nasa posisyon ng Iran para pabagsakin at talunin ito. Kaya wala tayong solusyon na gagamit ng ground troops dito. Tama ka. Sa tingin ko, makakatulong din yon yayanig sa maraming Amerikano. Sa tingin ko, ang US, karamihan sa mga tao ay tanggap, alam mo yon, ang operasyon hanggang ngayon dahil karamihan dito ay naging depensa sa himpapawid o air strategy. Siguradong may mga barkong pandigma tayo roon, pero kung mapapadala tayo ng sundalo sa lupa, malaking sakuna yon para sa Estados Unidos. Ang ibig kong sabihin, ang pangunahing punto na sinasabi mo ay talagang tungkol sa lohistika. Gaya ng nabanggit mo, paano mo talaga mailalagay ang mga sundalo sa posisyon sa punto A, yung unang hakbang pa lang na yon ay napakalaking gawain na agad. Oo. Kaya, alam mo, hindi talaga yun posible. At yung mga taong nagsasalita ng ganito, wala silang alam tungkol sa kakayahan ng militar ng US. At wala rin silang alam tungkol sa lohistika. Ibig kong sabihin, kahit ipagpalagi pa natin na makapasok tayo, kung makapagpasok man tayo ng mga tropa sa Iran, paano mo sila susuportahan? Paano mo sila bibigyan ng bala at shell ng artilyerya? Kung gagamit ka ng artilyera, kailangan mo ring ilipat ang mga ito gamit ang malalaking truck. Ibig sabihin, kailangan mo ng gas. Saan ito manggagaling? Sa lahat ng panahong yon, akala mo di gumaganti ang Iran. Siguradong gaganti sila. Kaya
Kaya ako nasabi na wala talagang magandang military option ang Estados Unidos para pilitin ng Iran na sundin ang gusto natin. Pero ang Iran, dahil kontrolado nila ang Strait of Hormuz, kaya nilang pilain ang global na ekonomiya. Sa proseso, napapapunta nila ang mga bansa sa kanila para magsabi ng, "Uy, pwede ba tayong magkaibigan ulit?" Ginawa na ito ng India. Akala ko talaga na sasabihin ng Iran sa India na magdusa ka. Pero ang Iran, alam mo, matalino ang plano nila. Lumapit ang India na parang nagmamakaawa. Kaibiganin mo kami. Pasensya na. Dapat nagsalita kami kaagad. Sinabi ng Iran na makikipagtulungan sila sa inyo. Magbabayad kayo ng buong halaga pero makikipagtulungan kami sa inyo. Hayaang Iran ay magtatayo. Ang Iran ay bubuo ng mga ugnayan sa ibang bansa para mailigtas ang sarili nila sa aspetong pang-ekonomiya. Pero kahit payagan ng Iran ang lahat ng mga bansang ito na makuha ang kanilang langis, malaking bawas pa rin ito sa pandaigdigang supply. At hindi lang ito tungkol sa langis, liquefied natural gas at abono. Ang tatlong yon ay magdudulot ng tatlong matinding dagok sa pandaigdigang ekonomiya. Pero may mga bansang maayos ang kalagayan. Ang Rusya ay kumikita ng malaki dahil isa ito sa pangunahing nag-e-export sa lahat ng tatlong kategoryang yon. Tama. Larry, gusto kitang tanungin tungkol sa China dahil narinig natin ito mismo na, alam mo, hindi tungkol sa Iran ang digmaang ito. Hindi ito tungkol sa Israel o kung ano paman. Talagang tungkol ito sa Estados Unidos na sinusubukang pigilan ang China sa pag-unlad ng kanilang ekonomiya. Malinaw na marami sa langis mula Iran ay napupunta sa China. Ano masasabi mo sa hypothesis na ito? Tama ba? Tingin mo ba mas tungkol sa China kaysa Iran ang digmaang ito? Ano masasabi mo? Hindi. Ang digmaang ito ay tungkol sa pagprotekta sa Israel at Israel lang. At marami sa mga analysis tungkol sa China ay mali lang talaga. Alam mo, iniisip nila na umaasa ang China sa langis mula sa Persian Gulf. Hindi ito totoo. Malaki ang inaangkat nila. Pero tingnan ang kabuuang konsumo nila. At sa kabuuang konsumo nila, maliit lang yon. Mga 8% lang. Sige. Kaya ang China ay gumagawa rin ng sarili nilang langis. At dati ay nag-e-export pa sila ng langis. Itinigil na nila ngayon ang pag-e-export. Tinatabi na lang nila ito para sa sariling konsumo sa loob ng bansa. At parang naalala ko na may isa pang bansa sa mundo na nasa hilagang hangganan ng China. Ang pangalan ng bansa ay maaaring Rusya. At parang naalala ko na ang Rusya ay may kaunting langis at kaunting natural gas. Oo sila, nagtatayo ng pipeline. Lahat ng ito ay magpapalakas sa ugnayang pang-ekonomiya ng Rusya at China. Ang mismong bagay na pinaglaanan ng Estados Unidos ng 50 taon para pigilan. Ito ay, alam mo, ito ay parang yung eksena sa Ghostbusters, kung saan nandun sina Sigourney Weaver at Rick Moranis. Kailangan mo silang paghiwalayin dahil kapag nagsama sila, Diyos ko, katapusan ng mundo. Yun nga, alam mo yun, kailangan nating paghiwalayin ang Russia at China. Pero ngayon, pinagsama na natin sila at lalo pang tumitibay ang relasyon nila, hindi humihina. At dahil doon, humihina ang posisyon ng US sa buong mundo. Parehong sa politika at ekonomiya. Oh, ibig kong sabihin, Larry, parang gusto ko lang dagdagan yung sinabi mo. Ibig kong sabihin, ganito ba talaga? Sa tingin ko, nito ang mga nakaraang taon, nakita natin ang bagong bagay na lumitaw na tinatawag na bagong kaayusan sa mundo o dapat nating sabihin na multipolar na mundo. Kaya multipolar na mundo, sa tingin ko at tiyak na sa loob ng maraming dekada pagkatapos ng ikalawang digmaang pandigdig, unipolar ang mundo at kontrolado ng Estados Unidos ang lahat. Malaki ang impluwensya nila sa buong mundo. Sa tingin ko nitong huling 5 hanggang 7 taon, nakita natin ang mabilis na pag-usbong ng multipolar na mundo, kung saan ang isang bansa tulad ng Sina ay isa ng superpower. Kasing antas na ng Estados Unidos ito at nais makisali sa usapan. Pinapabilis ba nito ang lahat? Pwede na bang sabihing tapos na ang unipolar na mundo at nagsimula na ang multipolaridad? Magbabago ng tuluyan ang kinabukasan ng mundo dahil sa digmaang ito. Well, patay na ang kontrol ng US. Kaya tingnan natin ang nangungunang 10 bangko sa mundo. Ang China ang nangunguna sa listahan. Ang nangungunang 10 paaralan ng inhinjeriya. Ang China ang nangunguna rito.
Ang pinakamataas na paaralan ng inhinyeriya sa US, MIT, ay ika-13 sa pandaigdigang listahan. Sige, kaya pagdating sa dami ng inhinyero at STEM graduates, nang ungguna ang China. Sa pinakamahalagang kategorya na ekonomiya na sumasaklaw sa produksyon at industriya. Lamang na lamang ang Sina sa Estados Unidos kung hindi man daan-daang milya ang agwat. The Kontrolado ng China ang mga pangunahing supply chain ng mga kalakal. Hindi na yon ginagawa ng Estados Unidos. Kaya ang Sina talaga, ang Sina ay kasalukuyang nasa proseso ng pagiging sentrong pang-ekonomiya ng mundo. Mahalaga ang pakikipag-partner sa China para sa mga bansang gustong manatiling matatag ang ekonomiya. May ginawang pagsusuri, alam mo, itong YouTube channel na tinatawag na Inside China Business. At si Kevin Walmsley, nakatira siya sa China ng 15 taon at palagi siya nagbibigay ng mahusay na pagsusuri. Sinabi niya na sinusubukan ni Elon Musk gumawa ng mga humanoid robot na makikipagkumpetensya sa mga Chino at gagawa ng iba't ibang gawain at konstruksyon. At ipinapakita lang niya kung paano hindi ito practical sa ekonomiya para kay Elon. May malaking kalamangan ng mga Chino. Kaya bakit sinusuportahan ng China ang Iran? Nasa makasaysayang sangandaan talaga ang Iran. Alam mo, kung babalik ka ng 2 milenyo, ang mga nalakal ay dumadaan sa Silk Road at pumapasok sila sa Iran. Tapos dadaan sila sa Iran papunta sa Mediterranean. Kaya ang Iran ay palaging naging mahalagang sangandaan ng kalakalan at hanggang ngayon ay nasa ganoong posisyon pa rin ito. Gustong Rusya itong gawing hilaga-timog na koridor. Kaya, alam mo, ang digmaang ito ay bahagi para pagsilbihan ng interes ng Israel. Pero marahil ay para rin hadlangan ng pag-usbong na iyon sa ekonomiya. Ngayon, 2 araw na ang nakalipas. Mukhang magiging sakuna ang BRICS para sa BRICS. Pero sa anunsyo ngayon, natutulong ang Iran sa India para magkaroon ng siguradong akses sa langis. Ipinapakita nito na may posibilidad ng panloob na pagkakabahabahagi. Nagsisimula na nilang tugunan ito. Sa palagay ko, huli nang napagtanto ni Modi ang naging katangahan niya sa pagsipsip sa Israel at pagtatangkang sumipsip sa Estados Unidos. Ngayon, alam niyang talo sila. Matatalo sila. Sa tingin ko, isa ang India sa pinakamabilis lumago ang ekonomiya sa mundo. Alam mo, Para kay Modi bilang punong ministro, kailangan niyang suportahan ang ekonomiya sa pamamagitan ng pagtiyak ng akses sa langis dahil ito ang sandigan at pangunahing driver nito. Sa tingin ko, interesante yan kasi madalas nating makita ang papel ng India na sinusubukang maglaro sa magkabilang panig. Tama? Gusto nilang sumali sa BRICS pero gusto rin panatilihin ang magandang relasyon sa Estados Unidos. Kaya parang dual approach ang diskarte nila. Sa tingin ko, kung mabilis ang paglago ng ekonomiya mo at kailangan mo ng langis, gagawa ka talaga ng kasunduan. Doon natin makikita, gaya ng sabi mo, na mas maraming bansa ang lalapit sa mga Iranian para makipagkasundo dahil kailangan nila ng langis at yaman mula sa nabanggit mong kipot. oo, ito ang kaguluhang pang-ekonomiya na dulot nito. Gayunpaman, tila hindi pa rin naniniwala ang mga merkado. Kahit na tininin ko kanina, at bumagsak na naman ang stock market ng US ngayon. Bumaba pa ng 120 puntos. Naalala mo ba nung si Pam Bondi ay nagyayabang mga 3 o 4 na linggo na ang nakalipas? Ang stock market ay nasa 50,000 na. O ang stock market ngayon sa Dow Jones ay nasa 46,500. Grabe, 3,500 puntos ang ibinaba niyan sa loob ng 3 linggo. Hindi maganda yan. Hindi talaga maganda. At sa tingin ko may dagdag pa dyan kasi may ilang pagsusuri na nagsabi tungkol sa stock market sa Estados Unidos at ikinumpara ito sa ibang umuunlad na bansa sa buong mundo. Para sa akin, nung nakarang taon, nais ng administrasyon ni Trump na ipakita na maganda ang taon natin. Papalapit na ang Dow sa 50,000, lahat ay panalo. Gintong panahon ng Amerika. Pero sa totoo lang, kapag tiningnan mo ito kumpara sa ibang bansa at ibang stock market, ang Estados Unidos ay ika-21 sa 23 mauunlad na sa buong mundo. Kaya? Pwede nating sabihing papalapit na sa 50,000 ang Dow. Nakakatuwa sa panayam na yon, tinanong siya tungkol sa mga file ni Epstein at sagot niya, sino may pakialam? Ang Dow ay 50,000 yan ang dapat ninyong sinusulat.
Iyan ang dapat nating pinag-uusapan. Ngunit bigla na lang nawawala kay Trump ang isa sa mga pangunahing punto ng kanyang pagkapangulo, ang tagumpay ng stock market. Larry, malapit nang matapos ang oras natin at gusto ko talaga ang mga totoo mong pananaw. Wala kang filter at hindi ito nakukuha sa Western media, kaya may YouTube channel at independent journalism tayo. Kaya gusto ko lang magtanong ng isa pang malawak na tanong dito. Ano ang pinakamalaking pagkakamali ng West tungkol sa Iran hanggang sa puntong ito? Na ang Iran ay isang matindi, radikal na ekstremistang grupo ng mga Muslim na nakatuon sa terorismo at karahasan. Iyan ang pinakamalaking kasinungalingan. You know, as I Kapag sinuri mo ang kasaysayan, nariyan na ang katotohanan. Kahit na hinikayat ng Estados Unidos si Saddam Hussein na simula ng digmaan laban sa Iran noong Setyembre 1980, si Jimmy Carter pa ang presidente noon at si Zbigniew Brzezinski ang kanyang National Security Advisor. Pagkatapos, noong 1983, ipinagpatuloy ng Administrasyong Reagan ang suporta na iyon. Isang lalaki na ang pangalan ay Don Rumsfeld. Baka narinig mo na siya. Nakipagkita siya kay Saddam Hussein. Isa sa mga naging daan para mabigyan ng Iraq ng mga chemical na ginagamit sa paggawa ng mga sandatang chemical, mga weapons of mass destruction na ginamit laban sa Iran. Ito ay sa panahong iyon nagsimula noong Agosto ng 1983 at nagpatuloy ng 6 na taon at nagtapos noong Agosto ng 1988. Sa loob ng 6 na taon na iyon, ng pag-atake gamit ang mga sandatang chemical na pangunahing ibinigay ng kanluran, hindi kailanman gumanti ang Iran gamit din ang ganoong paraan. Hindi sila naggawa ng sandatang chemical. Hindi sila gumamit ng chemical na sandata. At ang dahilan kung bakit hindi nila ginawa ay dahil si Ayatollah Khamenei o Khomeini noong panahong yon ay naniwala na ito ay isang kasalanan. Ito ay bago ideklara ni Khamenei na hindi gagawa ang Iran ng sandatang nuklear. Pero hindi tinahak ng Iran ang landas na yon. Nakita nila yon na kasalanan. Kaya, iba ang makikita mo kaysa sa ipinapakita nila. Ang Iran bilang isang Shia-dominated na Muslim na republika, ay may ganap na magkaibang pananaw kumpara sa mga Sunni extremists, ang mga Al-Qaeda, at ang mga taong bahagi ng ISIS. Ang bersyon nila ng Islam ay nagsasaad na sila lang ang may hawak ng katotohanan at lahat ng iba pa na hindi sumusunod sa kanilang katotohanan ay mga taksil sa pananampalataya at dapat patayin. Kaya nga matagal ang pinapatay ng mga Sunni extremists ang mga Shia Muslim. Iyan ang dahilan kung bakit sa ilalim ni Soleimani, General Soleimani, pumunta ang mga Iranian sa Syria para suportahan si Bashir al-Assad laban sa Al-Qaeda, ISIS, Al-Nusra at mga radikal na sekta ng Islam na umatake sa mga Shia Muslim dahil hindi raw sila tunay na Muslim. Pati na rin sa mga Alawite, isa pang bersyon ng Islam, at pati na rin sa mga Kristiyano. Kaya, alam mo, yun ang pagkaunawa na ang malaking kasinungalingan na ang Iran ang pangunahing taga-suporta ng terorismo. Sa katunayan, kung titingnan mo ang lahat ng tinatawag na teroristang gawain na iniugnay sa Iran, ang mga ito ay reaksyon lamang sa ginagawa ng Estados Unidos laban sa Iran. Mga reaksyon sa mga pag-atake ng US sa Iran. At sila ay naging... Pero sa parehong panahon, gaya ng nakita natin at nabanggit ko tungkol sa planta ng desalinisasyon, minsan, kahit na tinamaan natin ang kanilang planta ng desalinisasyon, hindi gumanti ang Iran sa parehong paraan dahil alam nila ang posibleng pinsalang may dudulot nito. Walang saysay na paggamatay ng ibang Muslim sa rehiyon, kahit Sunni sila. Tama. Ay, napakagandang pananaw niyan, Larry. Gusto ko magpasalamat sa iyo sa pagbibigay ng kasaysayang konteksto at palagi nilang binabalikan ang mga pangyayari mula pa noong unang bahagi ng dekada o 80 nung si Jimmy Carter ang presidente, pati na rin si Reagan. Ibig kong sabihin, ito ang dahilan kung bakit sa tingin ko napakahalaga talagang pag-aralan natin ang kasaysayan para maintindihan ang konteksto sa likod nito. Kahit pa nung panahon ni Donald Rumsfeld na nagbigay ng mga supply kay Saddam Hussein na kalaunan ay ginamit bilang mga chemical na sandata at lahat ng mga bagay na ito. Ibig ko sabihin, ito ang konteksto na madalas nating hindi naririnig.
At sa tingin ko, ito ang dahilan kung bakit meron tayong YouTube channel na ito para makapagbigay kaalaman sa mas maraming tao at subukan nating maintindihan ang mundo sa paligid natin. Larry, gusto kong ibigay sa iyo ang huling salita dito. At gusto ko lang itanong sa iyo, paano namin mahahanap ang mga gawa mo? Sa tingin ko, may sarili kang YouTube channel. Meron ka ring Substack. Gusto kong sabihin mo yan sa manonood para masundan ka nila at makuha ang magagandang pananaw mo. Oo, mahahanap mo ako sa YouTube sa channel na Countercurrents. Nagpo-post ako ng isang video kada linggo, kaya hindi rin ganoon kadalas ang aktibidad. Ang pangunahing plataporma ko ay Sonar21.com, isang blog. Pero meron din akong Substack na tinatawag na Larry C. Johnson, Sonar 21. Pwede mo hanapin yon. Sa totoo lang, lumalaki na ito. Sa tingin ko, nasa 11,000 na meron ako. Hindi lahat ng subscriber ay bayad. Kaunti lang talaga ang nagbabayad pero okay lang. Mahalaga sa akin na may bahagi at matanggap ng tao ang impormasyon. Alam mo, kasi gaya ng sinabi mo, tingnan mo. Sa palagay ko, ipinanganak ka noong 1980. Kaya hindi mo naaalala ang mga nangyari nun. Pero alam mo, nasa late 20s o early 30s na ako noon. Naalala ko yon, makasaysayan ng mga nangyari noon. Naalala ko rin kung paano kami namanipila at niloko noon. Kaya ang sinusubukan kong gawin na yon ay, itama, alam mo, subukang pumunta sa ibang direksyon mula sa manipulasyon at pandilin lang na yon. Ang mga Amerikano, alam mo, naniniwala ako na sa puso ng Amerika ay mabubuting tao sila. Sila ay may kakayahang magpakita ng malasakit. Tiyak. Pero nalinlang tayo ng ating mga gobyerno. At hindi lang si Donald Trump. Ibig kong sabihin, ito ay laganap. Si Trump, si Biden, si Obama, si Bush, at si Clinton. Alam mo, parang lahat sila ay naging alipin ng deep state. At dahil dito, nadadamay tayo sa mga digmaan na di naman natin kailangan. Gusto kong magsawa na ang mga Amerikano sa digmaan at pagsakop na ibang bansa. Itaguyod natin ang buhay. Let's promote. Itaguyod natin ang makakabuti sa tao kaysa sa kumikitil sa kanila. Oh, ang ganda ng sinabi mo. Para sa lahat na nanonood, ilalagay namin ang mga link sa website, YouTube at Substack ni Larry para updated kayo. At Larry, nakatanggap kami ng magagandang feedback. Gusto ka naming imbitahan ulit sa show, kaya mag-usap pa tayo. At muli, At talagang pinahahalagahan ko ang mga pananaw mo. At sang-ayon ako sa huling mensahe mo. Gusto kong tapusin ang ating palabas ngayon sa mensaheng yun. Mga kaibigan, iisa lang ang mundo natin at iisa lang talaga ang mundo, tama ba? Kaya kailangan nating maghanap ng paraan para magtulungan tayo at yakapin ang ating mga pagkakaiba. Magkaiba man ang relihiyon, kultura at nasyonalidad natin, iisang mundo at lahat tayo ay tao. Dapat tayong magkaayos. Sa ngayon ako na kailangan nating patuloy turuan ng mga Amerikano at mundo tungkol sa nangyayari at magdala ng kapayapaan. Salamat. walang anuman. Salamat din. Ikinagagalak ko